Natampok sa ating ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay may mahahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit, karamihan din sa mga ito ay makasalanan. Inilalarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus, naging ganap ang kahulugan ng kasaysayang ito. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating Misa de Aguinaldo. Sisindihan natin ngayon ang makandila ng Adbyento. Sa pagsisindi ng makandilang ito, tayo ay inaanyayahang ihanda ang ating mga sarili, maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Magningning nawa ang ating mga puso sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang magsisindi ng makandila ng korona ng Adbyento ay ang pamilya ni Mr. Crescencio Pineda, Mrs. Belinda Guillermo at Mrs. Cynthia Cabral.
Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay ng tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo na magkatawang-tawang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kaniyang pagsilang ay nagatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo po ang makandilang ito ng Adbyento, pati na rin ang pamilyang nagsindi nito. Pagkalooban mo sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang buhay, tulungan at gabayan mo sila sa kanilang mapagpupunyagi at mga pagsusumikap. Ipadama mo ang iyong presensya sa gabi at araw na ikaw ay kanilang kasakasama, nag-iingat, nagbabantay at nagkakaloob ng mga biyaya at pagpapala. Kaya inialay namin sa iyo ang mga pamilyang ito na nagsindi ng makandila ng korona ng Adbyento, na sila ay iyong iingatan, pagpalain at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama, maawa ka sa Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging berheng si Maria, sa pangako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao. Pagindapati nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angkan ni David at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan. Ninyong mga anak ng ina mong mahal, hawak mo sa liig ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, mulang nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday liyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit ni numan. Hawak niyang sitrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap.
yaong buhay na matuwid sa kanya'y kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Magsitayo po tayo. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kaniyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Buos, at naging anak naman ni Buos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias.
Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kaniyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliod. Si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. At higit sa lahat, palakpakan natin ng Diyos na muli binigyan niya tayo ng buhay, ng kalakasan. Binigyan niya tayo ng magandang panahon upang muli tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At tayo ngayon ay nasa 2 araw ng ating Misa de Aguinaldo at medyo mahaba-haba na ang ating panahon para sa ating paghahanda sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Ang mga bata ay nagka-countdown na para sa araw ng Pasko. Alam natin na tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng panahon ng Adbyento at 2 araw ng ating pagnonovena para sa Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. At ilang araw na lang, Pasko na, ilang tulog na lang, darating na ang ating unang iniintay. Ang araw na muli nating ipagdiwang ang pagpaparito ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kung ang Misa de Aguinaldo ay bahagi ng mga araw ng ating paghahanda, at kung tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng panahon ng Adbyento, ng ibig sabihin ay paghahanda dahil merong darating. Ang aking katanungan ay, kamusta naman ang ating paghahanda? Ready na ba tayo? Ready na ba tayo para i-celebrate natin ang Christmas? Nabati mo na ba ang kapitbahay mong ang tagal-tagal nang hindi mo nabati? Nagkaayos na ba kayo ng iyong kapatid na matagal ng mga taon na hindi kayo nagkaroon ng magandang ugnayan? Pumunta na ba tayo ng Quiapo para makakumpisal? Ito kasi yung mga mahalagang bagay na dapat nating gawin, bahagi ng ating paghahanda upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Christmas. Kamusta naman ang ating pamilya? Saan ang iyong mga anak sa umagang ito? Saan ang iyong asawa? Bakit ka nag-iisa na pumunta ng simbahan?
Pamilya ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Dahil pamilya naman ni Jesus ang narinig nating sa ating ebanghelyo. Narinig natin ang mga talaan ng mga ninuno o angkan ni Jesus. Mula kay Abraham hanggang sa ating Panginoon. Narinig natin ang listahan ng mga kalululuhan at mga kalulahan ni Jesus. Halos 42 generations. Ang haba-haba ng listahan ng angkan ni Jesus na ating narinig. At kung napakinggan natin ang mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus, marami sa kanila ang mga kilalang kilala at naging dakila. Malaga ang kanilang papel kapag pinag-usapan natin ang kaligtasan. Marami sa kanila ang mga mababait, mga tapat, mga masisipag, matibay ang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Subalit, hindi din lingid sa ating mga kaisipan ng pamilya ni Jesus ay hindi din perpekto. Mayroon din siyang mga lolo na hindi maganda ang kanilang ginawa. At isa sa mga ito ay walang iba kundi si Haring David. Akala natin matino si David, nakagawa din siya ng pagkakamali at malaking pagkakasala sa kanyang buhay. Bakit? Nagkagusto siya sa asawa ni Urias. Si Urias, isa sa kanyang mga sundalo. Nagkaroon siya ng crush sa asawa ni Urias. At gusto niyang magiging asawa ang asawa ni Urias. Sinasabihan si David, hindi pwede na agawin mo ang asawa ng iba. Maghanap ka na lang ng iba, marami namang magaganda pa riyan. Subalit, nagpupumilit si Urias. Gustong-gusto niya talaga ang asawa ni David. Kaya ano ang ginawa niya? Ginawa niyang leader si Urias sa pakikipagdigma. Sabi niya kay Urias, ikaw ang mangulo sa digmaan at kailangan nasa harapan ka ha. O siyempre, sa harapan siya, sa kanilang pakikipagdigma, unang namatay si Urias. Nung namatay si Urias, chance na. Kaya nagkaroon siya ng anak sa asawa ni Urias. Ang pangalan ng kanyang anak ay anong pangalan na anak niya? Solomon. Ang anak niya doon sa babaeng nagustuhan niya. At ninais niyang patayin ang asawa ng nanay ni Solomon. Marami pang iba. Si David lang ang ating pag-uusapan. Mga minamahal na kapatid, ang pagpapahayag ng mga talaan o listahan ng angkan o ninuno ni Jesus ay nagpapahayag sa atin na si Jesus, nung dumating siya sa libutan ito, ay hindi instant at magic kahit anak siya ng Diyos. Hindi din siya nagmula sa pagbiyak ng kawayan o nagmula sa punong kahoy na basta lang sumipot. Hindi din siya nanggaling sa mga hayop, kundi nanggaling siya sa angkan ng mga tao. Kahit siya ay anak ng Diyos, nagpakababa siya. Nagkatawang tao sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang siya'y makipamuhay sa atin.
Siya'y tao na totoo at Diyos. At pinili niyang magkatawang tao dahil sa kaniyang pagmamahal upang makipamuhay sa atin. Ibig sabihin, mayroong pamilya si Jesus. Mga minamahal na kapatid, sa Ebanghelyong ito, tayo ay pinaalalahanan na tayo rin ay biniyayaan ng pamilya. Our family is a special gift from God. Tandaan po natin yan. Na ang pamilya po natin ay malaking biyaya at regalo ng Diyos. Lalong-lalo na tayong mga anak. Wala tayo sa mundong ito kung wala ang ating pamilya o ang ating mga magulang. Kaya tadtarin man ang ating buong katawan, gaano man kasama ang ating mga magulang, hindi natin kayang mababayaran ang ating utang na loob sa ating mga magulang dahil sila ay pinili ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay. At dahil ang ating pamilya ay isang biyaya mula sa Diyos, mahalin natin ang ating pamilya. Love your family because family is a family. Kaya kang talikdan ng ibang tao kapag ikaw ay nangangailangan, subalit ang iyong sariling pamilya ay hindi kaya ikaw iiwanan. Dahil ang pamilya ay pamilya, biyaya mula sa ating Diyos. At kahit ang ating pamilya ay biyaya mula sa Diyos, katulad ng pamilya ni Jesus, ang ating pamilya ay hindi din perpekto. No family is perfect. Walang pamilyang perpekto. Ang perpekto sa mundong ito ay yung taong may pangalang perpekto. Subalit walang pamilya na perpekto. Kaya kayong mga anak na nananaginip na, I dream to have a perfect family, ma-frustrate ka lang. Dahil no family is perfect. Bakit? Kasi ang napapaloob sa pamilya ay tao. At ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. Hindi perpekto ang mga tao na bumubuo sa ating pamilya. Kaya ang bawat pamilya ay mayroong kahinaan at mayroon ding kalakasan. Mayroon ding kagandahan at mayroon din kung minsang masasama. Hindi, kapag titingnan natin yung ating Christmas, yung ating family tree, makita po natin yan. May mga miyembro tayo na pamilya na sugarol, mga sabungero, may miyembro tayo ng pamilya na babaero, lasinggero, at mayroon ding miyembro tayong pamilya na mga mababait, masisipag, mga responsable, at pwede nating maituturing na dakila. Subalit sa gitna ng kahinaan ng pamilya, sana maghari ang love. Hindi maiiwasan sa loob ng pamilya dahil hindi perpekto ang pamilya na kung minsan hindi nagkakaunawaan, nag-aaway-away. Subalit, pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan, hindi sana itanim ang galit at puot sa puso, kundi ang itatanim ay ang pag-uunawa, pagpapatawad, at pagmamahal. Kasi pamilya natin yan eh. Kasi kapatid mo yan. Kaya mo bang tiisin na ilang taon na hindi mo siya kikibuin?
Kung minsan pinapahari natin yung ating mga puso, pinapahari natin sa ating mga puso ang ating mga pride. Kung minsan sinasabi natin, siya ang bata, kailangan siyang unang kumibo sa akin. Wala namang rules and regulations kung sino ang unang kumibo upang makipagkasundo ang bawat miyembro ng pamilya. Kinakailangan sa bawat pamilya ang bukas na puso at loob upang umunawa, magpatawad at patuloy na magmahal. Kaya sabi ko nga, mahalin ang pamilya. Mahalin ang pamilya. Dahil ang pamilya ay biyaya mula sa Diyos. Naalala ko tuloy yung sabi ng aking tatay. Lalong-lalo na sa nakakabatang kapatid. Halimbawa, sabi niya, kung hindi lumusot yung kapatid mong nakakatanda sa tiyan ng iyong nanay at kung namatay ang iyong nanay dahil hindi siya lumusot mula sa kanyang tiyan, naisilang ka kaya? Hindi. Kaya kailangan ang magkakapatid, ang bawat miyembro ng pamilya ay patuloy na bukas ang loob at handang umunawa kay kuminsan napakahirap unawain. Pero dahil kapatid mo, unawain mo pa rin. Kahit kuminsan super kulit at halos naubos ng iyong pasensya, pero bukas pa rin ang loob para umunawa. Kasi kapatid mo yan. Hingi ng tulong. Saan pa yan hingi ng tulong? Kundi sa iyo. Kung meron, sige, tulungan. Kung wala, hanapan ng paraan. Kasi kapatid mo yan, miyembro yan ng iyong pamilya. Kaya kailangan maghari ang pagmamahalan sa ating puso, sa bawat miyembro ng ating pamilya. At pangalawa, itong ating pamilya na kahit hindi perpekto, ay mayroong kanya-kanyang misyon. At ang ating misyon na ang pag-ibig ng Diyos at ang kaniyang kagandahang loob ay ating ipahayag. Sa ating pamilya, mapamaestra ka man, mapa-engineer ka man, mapa-doktor ka man, o wala kang trabaho, iisa lang ang ating misyon. Na ipahayag sa iba ang kagandahang loob ng Diyos at ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, ang mga magulang, ang unang katikista upang magturo kung paanong magmahal at magmamagandang loob. At ang bawat miyembro ng pamilya ay mga misyonero upang ipahayag ang pagmamahal na ito at ang kagandahang loob ng Diyos. At sa katapusan, tandaan po natin na sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayong lahat ay nagiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay magkapamilya. Kaya sabihan mo ang iyong katabi, harapin mo ang iyong katabi, kapamilya kita. Magkapamilya tayong lahat sa angkan ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. At kung tayo magkapamilya lahat, sana magmahalan tayo, hindi mag-away-away. Magmahalan tayo kasi pamilya nga tayo ng Diyos. Kung tayo ay magkapamilya, papahariin natin ang pagmamahal at kagandahang loob sa ating mga puso. Dahil yan ang turo sa atin ng ating kaya ang Diyos ay tinatawag nating Ama. Pag-awitin natin ang Ama namin, sabay-sabay tayo nagsasabi, Ama namin. Hindi natin nagsabi, Ama ko. Kundi Ama namin, Ama nating lahat. Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos.
At bilang mga anak ng Diyos, patutunayan natin sa ating mga salita at gawa na talagang anak tayo ng Diyos. At mapapatunayan lamang natin na tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihang ating ginagawa at sa bawat magagandang salita na ating ipinapahayag. Wow! Ang ganda-ganda ng ating araw. Na ating malaman na tayong lahat ay mga magkakapatid. Tayong lahat ay angkan ng Diyos. At naway ang Diyos na ating Ama ay patuloy nating pakinggan at susundin kung ano ang kaniyang kalooban para sa ating kabutihan. Dahil walang hinahangad ang ating Ama kundi ang ganap na kaligtasan. At sa ating pagpapatuloy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, palagi nating tandaan na ating pamilya ay isang espesyal na regalo ng Diyos sa atin. Hindi man ito perpekto, subalit kailangan bukas tayong unawain, patawarin at mahalin ang ating sariling pamilya. Dahil ang ating pamilya ay biyaya mula sa Diyos. Amen. Amen. Magsitayo na po tayo. Mga minamahal na kapatid, humiling tayo sa ating Diyos na mapagmahal na Ama, ng pusong bukas sa Kanyang karunungan, habang ating iniintay ang pagdating ng Kanyang minamahal na anak na ating kapatid. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ng landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa namin iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa amin tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ng landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ng landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ng landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ng landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ng landas ng iyong karunungan. O Diyos aming Ama, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sanglilikha. Patuloy mong pagpalain at basbasan ang aming pamilya. Huwag mong pababayaan. Iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan, mapanganib at mga sakit. Halina't ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matyaga naming iniintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong makasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Gayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Sama-sama tayong lumapit sa Kanya. Iluhog natin ang ating makahilingan at mga panalangin. Tawagin natin Siya. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na
sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos.
Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang pamilyang nagsindi ng kandila ngayon, sina Mr. Crescencio Pineda and family, Mrs. Belinda Guillermo and family, Mrs. Cynthia Cabral. Pasalamatan din po natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Mga paalala at paanyaya, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay magkakaroon ng fundraising para sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan para tayo po ay maging isang quasi-parish. Kaugnay po nito, kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso sa pamamagitan na maging family sponsors at family Advent candle sponsor sa ating mga misa at simbang gabi. Anumang tulong na inyong maibibigay ay isang malaking biyaya at ambag sa patuloy na paglago ng ating simbahan at komunidad. Sa mga nais po maging family sponsors ay lumapit lamang po sa ating mga chapel leaders. Paalaala din po na ang ating mga altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang sanggol na Batang Jesus. Nawa po sila ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan. Ito po ang mga schedules ng ating Pax Tecums. Cluster Love po, December 26, 2025, sisimulan sa ganap na 8:08 ng umaga. Cluster Hope, December 27, sisimulan din po sa ganap na 8:08 ng umaga. Cluster Faith, December 29, sisimulan din sa ganap na 8:08 ng umaga. At sa January 3, 2026, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko sa Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na 3:00 ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga paraffol. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court.
Magsitayo po tayo. Sumuli, nais nating ibaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating mga family sponsors sa umagang ito. Ganon din sa mga nagsindi ng kandila ng Korona ng Adbyento na sila Mr. Crescencio Pineda and family, Mrs. Belinda Guillermo and family, and Mrs. Cynthia Cabral and family. Muli, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtulong at pagsuporta para sa paglago ng ating mission station. Kita-kits po tayo bukas uli sa ating Misa di Aguinaldo sa ganap na alas 4 ng madaling araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at huwag kalimutan, tayong lahat ay isang pamilya. Magmahalan at mag-ibigan tayo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.